Ang daming gawain. But, kaya ko to. Let's do this! Morning picture muna for my very supportive followers. Uy, tingnan nyo oh. May bagong po si Alisa. Uy, nandiyan na siya. Nasaan? My name is Alisa. I might be quite famous in this school, and I am very happy about it. Well, many people think that I am a kind, a good, kind-hearted, talented, and quite an achiever. I don't know if that is true, but whatever I'm doing, I tend to do my best. Hindi ako mahilig sa bracelet, but this day, what a mystery. Napabili ako. At wala akong kamalay-malay. Mababago pala nito ang buhay ko. Nasaan ako? Oh, anak. Anong ginagawa mo? Huwag ka munang bumangon. Anak, humiga ka na. Teka, baka nananaginip lang ako. Teka lang anak, ano ba yung ginagawa mo? Itigil mo yan. Siguro, there is something more happening here. I should maybe play along first and figure this out. Anak, kumain ka muna. Kakainin ko ba to? Safe ba to? Hay, bahala na. Kamusta naman ang pakiramdam mo, anak? Nako, ano ba ang sasabihin ko? Anong gagawin ko? Ang bait ni Manang. Sa tingin ko, hindi ako maaaring mag-isip at gumawa ng anumang bagay na maaaring makaapekto sa kanila. Kasi mukhang pati sila walang alam sa nangyayari. Ano ba dapat ko gawin? Naku,
Paano kung dito na lang talaga ako? Hindi na ako makabalik. OMG! Kalma, Alisa. Kaya mong lagpasan to. Kailangan mo lang tuklasin kung ano ba talaga ang nangyayari. Ha? Ba't ako nandito? Anong ginagawa ko dito? Hay, nakakasawang buhay. Hindi naman sa hindi ako kontento sa aming buhay. Pero, parang gano'n na nga. Simple lang naman ang buhay namin. Ang gawain ko, gigising, maliligo, magsasaing, magluluto, magwawalis, maglalaba, matutulala, manood sa aking tatay na magsaka, magtanim, magbungkal, magluluto uli at tutulog. At gano'n na naman. Paulit-ulit na lang. Hay! Gusto ko ng pagbabago! Pag umalis kaya ako sa pamamahay na to, may iba na kaya ang buhay ko? Anak! Ayos ka lang ba? Asan ako? Ba't ako nandito? Panaginip ba to? Kung panaginip to, ayoko nang magising. Uy! Si Alisa ata yun. Nakapagtulog pa. Siguro nagpa-vlog yun. Anong lugar to? Ha? Ba't ako nandito?
dito? Anong ginagawa ko dito? Guys, hindi ko talaga alam kung bakit at paano ako napadpad sa lugar na yun, besh. Imagine, nagising ako ng 5 a.m., na gutom, and parang buong isang araw ako walang kain. And worst, nakapantulog pa ako. Oh my God. Oh my! Kaya ka pala absent the whole day? Huwag kang ma-open ha. Baka nagkakaroon ka ng mental problems. Well, that's a possibility. Oh my God! I can't believe this is happening to me. It feels like a dream. Well, maybe siguro hindi na naman ulit pangyayari yun. So I guess, I shouldn't worry about it. What? Kamusta naman ang ulo at braso mo? Masakit pa rin ba? Anak, ano nga pala yung sinasabi mo panaginip mo kahapon? Yung lugar na maingay? Lugar na walang halos tulog? Tsaka merong bahay na malalaking bato? Tsaka batong tao na may pakpak? Ano po yun? Yung sinabi mo kahapon, hindi mo ba natatandaan? Napunta ako sa isang lugar, Nay. Napakamakulay. Napakadaming tao. May mga mabibilis at umuusok na sinasakin yung mga tao. Maingay. Halos wala na akong makitang damo at puno. Napakaganda. Yung parang sinabi mong hindi pa naginip kasi parang totoo. Oh. So, sabi ng Ale, nagkukwento ako sa kanya tungkol sa isang lugar na parang ang tinutukoy niya ay lugar ko sa Atimonan. At sabi niya, kahapon ko daw sinabi yun. Hindi ko naman maalala na sinabi ko sa kanya yun. Teka lang, kung gayon ang nangyayari, tama, may kapalitan ako ng katawan. Alam rin niya. Napatunayan ko mula sa sulat na kanyang iniwan na totoo nga, nagkakapalit kami ng katawan. Pareho namin natuklasan yun. Ang pangalan niya ay Gwen. At simula nun, nagkasundo na kaming alamin kung paano ba namin matitigil ang pagpapalit namin ng katawan. At higit sa lahat, nagkasundo rin kaming aralin ang mga gawain ng buhay naming dalawa. At nakakahanga ang dali niya nakukuha ang mga gawain ko. Lalo na sa school, mabilis siyang natututunan ito. Tinuturuan ko rin siyang gumamit ng cellphone at mag-switch kung anong gusto niyang matutunan. Napakatalino niya, hanga ako sa kanya. Dito naman sa kabilang dimension, kakaunti ang gawain, mano-mano lahat ng gawain, hindi ako sanay nang walang teknolohiya sa paligid. Pero masaya kasama ang mga kapatid niya at ini-enjoy lang namin ang ganda ng kalikasan. Sa kabilang banda, parang nakaka-relax pala sa ganito. Maganda ang tanawin, masarap ang hangin,
hindi maingay. Loob ng ilang linggo, nalaman namin may sumpa pala ang bracelet. And sabi niya, katulad yun nung ginawa niyang bracelet. So ayun, nalaman namin na yun ang dahilan ko kung bakit kami nagkakapalit ng katawan. Kasi kahit anong pilit kong gawin, hindi ko matanggal yung bracelet. Trinay kong gawin halos lahat para matanggal yun, ngunit wala pa din. Hi, Alisa. Pwede makiupo? Yes, sure. Ang ganda naman ng bracelet mo. Saan mo nabili yan? Honestly, hindi ko talaga siya matanggal sa kamay ko. Kaya lagi ko siyang suot. Ikaw naman, napakapalabiro mo. Pero nakita naman kita kahapon, hindi mo yan suot eh. Anong ibig sabihin nito? Wem, kaya yan tanggalin ang bracelet? Ito yung ginawa niyang bracelet? Nasaan ako? Sino ka? Nasaan ako? Sino ka? Ikaw ba ang nagawa sa akin ito? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ikaw sigaw, hindi ba? Oo. Oo nga. Ikaw! Ikaw nga! Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito! Hindi ko rin alam kung bakit nangyayari sa akin to. Huwag ka na magmamahalan pa! Alam ko na! Ikaw ang may gawin ng persena sa suot nating dalawa, hindi ba? Ikaw ang may dahilan kung bakit tayo nagkakapalit ng katawan! Bakit nagawa mo sa akin ito? Bakit kailangan mo gawin sa akin ito? Hindi! Kaya mo palang tanggalin ang bracelet na ito! At alam naman natin pareho na ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito! Bakit hindi mo kaagad sa akin sinabi? Bakit, Gwen? Sabihin mo sa akin kung bakit! Bakit, Gwen? Bakit? Ang tagal na nahihirapan sa sitwasyon na ito!